Hey guys, good day. Today is Sunday and it's Mother's Day. So happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, inay, mommy, mama. Kay Natividad. Oh, yan. So first time ko doon. I ordered their special homemade tapa. And according dun sa description, it was marinated 48 hours. So malambot siya, which is tama naman, malambot naman nung kinain ko. And malinamnam since it was marinated 48 hours nga daw. The only comment I have is medyo maliit yung serving ng tapa. I also ordered salted caramel, yung blended, which is goods naman siya. Hindi ko lang natikman yung pagka salted, mostly caramel yung natikman ko. But anyway, gusto ko lang balikan yung aking kabataan or aking yung mas bata ko pang memory. My mom or yung mama ko is the one who taught me how to ride a bicycle. So I guess kung hindi siya yung pursige na turuan ako sa pagbabike, malamang hindi ako marunong magmotor ngayon, no? So kasi ano yun, di ba? Step by step yan, no? Bago sumakses. Well, I started to ride the bike, no? Parang I was like 6 years old or 7, ganyan. Then siyempre, hindi maiiwasan, you always look down, tapos lagi mong titignan yung paa mo habang nagbabike ka. So sisemplang ka, talagang lagi kang sisemplang. But my mom persisted. Kada semplang ko, puro tangabot ko. Laging itinuturo na tumingin ka sa pupuntahan mo, huwag kang tumingin sa paa mo, pumadyak ka lang ng pumadyak, so you will keep your balance. Well anyway, natuto naman. Ayun nga lang, pagkatapos nun marami akong peklat ng kurot niya. But you know, ganun yung mom ko eh. And then I'm very thankful for that, no? Kasi kung hindi niya ginawa yan, malamang talaga I will never know how to ride bicycle. And I would suggest na bring them out, libre nyo sila, no? Batiin nyo kung hindi nyo pa nababate. It's their day to day, lahat ng mga mothers. So bigay natin yung mga bagay na magpapasaya sa kanila. Well, hindi lang pag Mother's Day, no? You always acknowledge their effort at yung ambag nila sa buhay natin, no? So aside from Mother's Day, siguro maganda rin natin pag-usapan ngayon yung ay nako, ito na naman. So hopefully matapos na to si Yana Motovlog, you know. So I'm not sure, but I think ngayong araw lang she decided to delete yung kanyang viral video that was I'm not sure kung 10 million or 20 million views na, but finally she decided to take down that video. So for the whole social media community, ayan na, at least na tanggal na ni Yana yung video niya. So hopefully makapag-move forward na rin tayong lahat. Hindi ko na sasabihin kung bakit niya pinatagal, hindi ko naman talaga alam, but you know, sometimes it was an obvious reason why she kept that video too long na nakapost. Pero hayaan na natin yun. Ang mahalaga, there's a current ruling or current procedure doon sa mga ginawa niyang mali. Excuse me. And hayaan na natin ang batas. I guess yung iniisip ko, no, kanina lang nung nasa cafe Natividad ako, iniisip ko lang na I think they should allot a wall na kung saan merong helmet holder. Kasi para naman yung mga rider, they can put their helmet dun sa helmet holder na yun sa isang pader sa restaurant nila. So para makakain na maayos, kasi minsan na nangyayari
the helmet took space doon sa table and even sa chair. So, siyempre may mga tao na, you know, their helmet is expensive. Ay naman din basta-basta ilagay na lang kung saan-saan. Kasi yung pinakamasakit para sa rider is yung mahulog yung helmet mo. Naku, masakit talaga yan, lalo na kung mamahalin yan. And it just, you know, biglang nag-drop lang, tapos yun, nagkaroon ng dent, nagkaroon ng gas-gas sa dahil sa nahulog lang. Naku, ang sakit na, no? So, ayun yung naisip ko, sana if ever, no, sana share nyo to, baka may tropa kayo or you know, some of the owners here in Maralaki na may restaurant, yun ang gawin nila para naman you know, merong mga sabitan ng helmet para sa mga rider kapag kumakain sa restaurant nila. Aside from that, siguro yung naiisip ko kanina na gusto kong i-share is yung from a motorcycle perspective kapag first ownership mo ng motor, ano ba yung mga dapat na upgrade or ano ba yung mga binibili mo kapag nagkaroon ka ng motorsiklo, yung ano ba ang bibilhin kong parts or accessories ng aking bagong motor, di ba? So for me, ang una mong dapat palitan dyan sa motor mo or sa bagong motor mo ay gulong. Bakit? Sasabihin bakit? Hindi pa nga ako nakaka 50 kilometers, papalitan na. Dyan papasok yung feel. Kailangan mong pakiramdaman yung gulong mo, tignan yung brand ng gulong mo, tignan yung manufacturing date ng gulong mo, kung updated pa ba. Kasi ang gulong ang lumalapad sa daan at siyang laging nakalapad sa kalsada, might as well bilhan mo yan or bigyan mo yan ng magandang gulong, diba? Kasi many times proven na to, ang magandang kalidad na gulong isasagipin ganyan. Totoo yan sa mga slides, sa mga sudden brakes, kaya ano kanyan, malaking tulong yan. Ngayon, ayun siguro yung pinaka-importanting upgrades na gagawin mo. Well, siyempre kung magandang klaseng motor na or magandang klaseng gulong naman yung nakalagay sa motor mo, huwag mo na palitan, di ba? Malalaman mo naman yan if you notice doon sa mga ibang may motor na katulad sa brand mo. Tignan mo kung ano yung nakalagay na gulong sa kanila, di ba? Pati may purpose kasi. Kung ano ba ang purpose ng gulong mo? Saan ka ba mostly nagmamotor? Di ba? So, meron bang halong off-road yung ginagawa mo o pinupuntahan mo? Di ba? May gulong para dyan. Purely off-road ka ba? May gulong para dyan. O, siyempre, purely road ka lang ba? May gulong din para dyan. So, may soft compound, may hard compound, di ba? Malalaman mo yan as you go through. Pero ayun ang unang payo ko is palitan mo yung gulong mo. Kung nakikita mo na hindi ka naman kasing ganda yung gulong na stock dyan. Kasi some brand manufacturers or some brand motorcycle brands is isa yan sa mga medyo tinitipid nila na pesa ng motor. Kaya ayun, kung hindi ganun kasing ganda ang nilalagay nila. Yun lang muna ang ipapayo ko sa inyo. Pag may bagong motor kayo, check nyo yung gulong nyo kung okay ba sa riding style nyo, okay pa ba siya as sa date, yan, okay pa ba yun, manufacturing wise, hindi pa ba siya expired, diba? Tapos kung may budget na kayo, ayun ang palitan nyo na kagad, palitan nyo ng bagong motor, palitan nyo ng bagong gulong, yan, na kung saan high quality tires ang gagamitin nyo. May mga affordable nyan, so hindi lang yung dahil sa branded, may mga affordable na magandang review. Yes, go out with your mom, celebrate Mother's Day. Huwag nyo silang kalimutan i-greet. Ganito na lang guys, and if you haven't subscribed or kung mga pinagkagawa ko, kung trip nyo, please feel free to subscribe and follow. I have a YouTube channel and Facebook page, Moto Full Tank Moto Vlog. Ma-inspire pa tayo na gumawa ng vlog wala katulad nito. And for those who already subscribe, maraming salamat sa inyo.
Kaya rin ako gustong lumabas at mag-vlog is dahil sa inyo na nakasubscribe. What I can offer is to entertain you guys and also give you some information para sa mga bagay-bagay na maaari nyong malaman at mapakinabangan. So guys, once again, this is Full Time Mono Vlog. Enjoy the ride, stay safe, and ride smart. Bye for now.